Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Naranasan mo na bang magmahal ng maling tao, maling oras, at maling sitwasyon? Sabi nga, kapag puso na ang nagsabi, ay mahirap na itong suwayin. Marami kasi sa atin ang pinapaira lang puso kaysa utak dahil queen nila ay kahit mali ay doon sila magiging masaya. Ngunit dapat nga bang puso ang sundin kahit alam mong mali at sa huli ay ikaw rin ang talo? Ang mga link po niyan ay matatagpuan sa homepage ng channel na ito. Dear Papa Dudut, una sa lahat ay hindi po ako nag-share ng kwento ko dahil sa proud ako sa mga naging desisyon ko sa buhay. Dahil ang totoo ay pinagsisisihan ko hanggang ngayon ang lahat. Gusto ko lang pong iparating sa lahat, lalo na sa mga babaeng kagaya ko, na huwag akong tutularan dahil masasaktan lamang kayo at makakapanakit pa kayo ng ibang tao. Itago nyo na lamang ako sa pangalang Cynthia, pero tawagin ninyo akong Sin. Hindi naging maganda ang childhood memories ko dahil nasaksihan ko kung paano kaming iniwan ng tatay namin para sa ibang babae. Nakita ko kung paano nagmakaawa ang nanay ko sa tatay ko na huwag kaming iwanan, pero wala siyang nagawa para pigilan si tatay. Simula nang umalis si tatay ay hindi ko na siya nakita kahit kailan. Kahit ngayong oras ay wala akong alam kung nasaan na ba siya o kung buhay pa ba siya. Ang pangyayaring yon sa buhay ko ang nagbigay sa akin ng trauma na baka iwanan din ako ng lalaking mamahalin ko. Kaya sa tuwing nakikipag-break sa akin ang mga naging boyfriend ko ay nagmamakaawa ako sa kanila. Takot na takot kasi akong maiwanan ng lalaki, Papa Dudut. Kaya kung minsan, kahit na alam kong niloloko nila ako, ay nagbubulag-bulagan ako. Okay lang sa akin na niloloko ako. Basta ang importante ay ako pa rin ang inuuwian. Kagaya na lamang ng nangyari sa akin noong naging boyfriend ko si Randy. 3 months pa lamang ay nalaman ko na nambababae siya. Nagtiis ako kahit nasasaktan ako. Hindi ako nagsasalita na alam ko ang kalokohan niya. Katwiran ko pa ay masaya naman ako kapag kasama siya. Akala ko ay magiging okay ang lahat sa amin, pero isang araw ay bigla siyang nakipaghiwalay sa akin at umamin na may mahal na siyang iba. Umiyak ako. Nagmakaawa. Sinabi ko na okay lang kahit dalawa kami na girlfriend niya, basta huwag niya akong iiwanan. Pero talagang desidido na si Randy. Naiwanan ako kasi nabuntis na pala niya yung babae. Doon na ako bumitaw. Kahit masakit para sa akin, napakawalan siya. After ng breakup namin ni Randy, naisip ko na wala ng lalaki ang magmamahal sa akin nang hindi ako iiwanan. Kapag nasasaktan ako sa pag-ibig, ay takbuhan ko ang kaibigan ko na si Chona. Siya ang palaging nakikinig sa akin at paulit-ulit niyang sinasabi na maging matalino naman ako sa pagpili ng lalaki at huwag kong ibigay ang lahat. Hindi raw porket mahal ko ay hinahayaan ko ng saktan nila ako. Pero siya rin ang nagsasabi na huwag akong mawawala ng pag-asa na makakatagpo din ako ng isang lalaki na mamahalin ako. Yung mamahalin ako ng tama. At hindi ako lolokohin. Isang lalaki na nakalaan sa akin. At hindi ako iiwanan. Deserve ko raw na mahalin ng tama at itrato ng tama.
Ang totoo ay pinanghihinaan ako ng loob dahil sa parating ganon ang nangyayari sa akin. Papa Dudut. Sa una masaya, pero after ng ilang buwan ay iiwan din ako. Parang paulit-ulit na ang nangyayari. Kaya nag-decide ako na huwag na munang makipagrelasyon at mag-focus muna sa sarili ko. Kumbaga, self-love muna, Papa Dudut. Pero nasira ang self-love ko nang himukin ako ni Chona na gumamit ng dating app na ginagamit ng panahon na yon. Dahil bored ako, ay nag-install ako ng app na yon sa cellphone ko. At doon ko na nakilala si Joel. Masaya siyang kachat at nararamdaman ko kaagad ang koneksyon naming dalawa. Kahit 5 years ang tanda niya sa akin, nung una ay hanggang chat lamang kami. Hanggang sa nagkasundo kami na mag-meet sa isang mall. Unang kita pa lang ay dama ko na agad. Very gentleman siya. At inihatid pa niya ako sa apartment ko after ng first date namin. Kilig na kilig pa nga ako nang ikwento ko kay Chona ang mga nangyari sa aming date ni Joel. Makalipas ang ilang araw ay umamin na si Joel sa akin na may gusto siya sa akin. Magkausap kami noon sa cellphone niya nang sabihin niya yon. Siyempre, natuwa ako at kinilig kasi may gusto rin ako sa kanya. Pero medyo nagpigil ako. Kasi baka kagaya rin siya ng mga naging ex ko na sa una lang mabait. Pero kapag kami na ay lalabas na ang totoong kulay. Ngunit nakuha ni Joel ang tiwala ko nang maging honest siya tungkol sa isang bagay. May anak na ako, Sign. Actually, 2 sila. Isang babae at isang lalaki, ang sabi ni Joel. Habang magkausap kami sa cellphone. May asawa ka na? Nakikipag-date ka sa akin? Kahit may asawa ka na? Hindi makapaniwala ang tugon ko. Yes, may asawa na ako. Pero matagal na kaming hiwalay. May boyfriend na siya ngayon. At matagal na sila. Pero hindi ko pa rin naman kinakalimutan ang obligasyon ko sa anak namin. Sana hindi magbago ang tingin mo sa akin after nang inamin ko sa iyo, ang sabi pa ni Joel. To be honest, mas lalo akong humanga sa iyo, Joel. Dahil sa pagiging honest mo. Sobrang na-appreciate ko yon, ang wika ko. Thank you. Akala ko kasi madidisappoint ka sa akin kapag nalaman mo na meron na akong mga anak. Sorry din kung ngayon ko lang nasabi sa iyo kasi natakot talaga ako, aniya. Dahil sa pagiging honest ni Joel. At sabi niya ay matagal naman na silang hiwalay. Nang asawa niya ay sinagot ko na siya. Papa Dudut. Ipinakilala ko pa siya kay Chona at ang sabi ni Chona, baka magkaroon ka ng problema. Kasi hindi pa legally separated si Joel sa misis nito. Ang sabi ko naman ay may boyfriend na ang misis ni Joel. At sabi rin ni Joel ay on process ang annulment papers nila ng asawa niya. Wala rin daw akong dapat ikatakot dahil wala nang pakialam ang asawa niya. Kahit meron pa siyang girlfriend, tinanong ko si Joel kung bakit sila naghiwalay ng misis niya. Ang sagot niya ay palagi silang nag-aaway sa napakaraming bagay at hindi na sila nagkakasundo. Selosa rin daw ang asawa niya. Kahit sino ay pinagseselosa nito. Kaya humantong na sila sa paghihiwalay. Medyo nagtataka nga lang ako kay Joel. Kasi wala siyang social media account, sabi niya. Hindi siya mahilig sa mga ganong bagay dahil wala siyang oras para mag-post. Pwede naman daw niyang makausap ang mga taong gusto niyang kausapin sa pamamagitan ng number ng cellphone niya. Pero nang sabihin ko kay Chona na walang social media account si Joel, ay medyo nagkaroon ng duda ang kaibigan ko. Parang imposible
na sa panahon ngayon ay walang social media account ang isang tao? No. Feeling ko may tinatago si Joel sa'yo, ang sabi pa ni Chona. Wala naman siguro. Saka very honest naman si Joel eh. Lahat sinasabi niya sa akin. Hindi ba nga inamin niya sa akin na meron siyang mga anak at dating asawa? Ang sabi ko. Ewan ko Sin. Ibang pakiramdam ko kay Joel na yan. Pero sana ay mali ako nang naiisip. At siya na talaga ang right guy para sa'yo. Sambit pa ni Chona. Naging masaya naman ako sa mga unang buwan namin ni Joel. Kahit minsan lang kaming nagkikita. Alam ko kasi na busy siya sa pagtatrabaho. At ganun din naman ako. Papadudot, ang sabi pa ni Joel, ay kailangan niyang maging masipag sa trabaho para sa future namin. Ako na raw kasi ang babaeng gusto niyang makasama hanggang sa pagtanda niya kahit ako. Si Joel ang gustong makasama habang buhay. Papadudot. Ibang-iba siya sa mga naging ex ko. Kung itrato niya ako ay para akong isang prinsesa, lalo na kapag magkasama kaming dalawa. Feeling ko pa nga ay siya ang pambawi ni Lord sa lahat ng mga sakit na naranasan ko dahil sa mga naging ex ko. Kaya palagi kong ipinagdarasal na sana si Joel talaga ang lalaking para sa akin. Ngunit ang lahat ay nagbago nang may isang bagay na nadiskubre ko kay Joel sa pamamagitan ni Chona. Pinuntahan ako ni Chona sa apartment ko at sinabi niya sa akin na hindi totoong walang social media account si Joel. Gumawa pala ng dummy account si Chona. Dahil kapag sinesearch niya ang pangalan ni Joel, ay walang result na lumalabas. Ginawa ko na rin yun dati, kaya nakumbinsi ako na wala talagang social media account si Joel. Pero nang ginamit ni Chona ang pag-search sa pangalan ni Joel sa Facebook, ay doon niya nakita ang account ni Joel. Hinayaan ako ni Chona na tingnan ang account ni Joel at nakita ko ang pictures nila ng asawa niya. Recent lang ang mga pictures at base sa nakita kong mga litrato ay masasabi ko na hindi talaga sila hiwalay. Sinabi ko na masama talaga ang kutob ko kay Joel na yan. Yan bang hiwalay sa asawa? Ang happy sa family picture? Nako sign, mag-isip-isip ka sa ginagawa ng jowa mo. Ginagawa kang kabit ng damuho na yan nang wala kang kaalam-alam. Ang nagagalit na sabi pa ni Chona. Anong gagawin ko ngayon? Ang umiiyak kong tanong. Malamang tapusin mo na ang relasyon ninyo. Hihintayin mo pang magkagulo at malaman ng asawa niya ang tungkol sayo. O baka nga alam na nun. Kaya huwag kang magugulat na isang araw ay may biglang sumabunot sa iyo ha? Ang sabi pa ni Chona. Nang sabihin ng kaibigan ko na kailangan ko nang tapusin ang relasyon ko kay Joel, ay nasaktan ako, papadudot. Pero alam ko na yon ang tamang gawin. Never kong pinangarap na maging kabit sa buong buhay ko dahil ang bagay na yon ang siyang sumira sa pamilya ko at naging dahilan para iwanan kami ng tatay ko. Ilang araw pa ang pinalipas ko, nagkunwari ako kay Joel na wala akong kaalam-alam at nang makapag-ipon na ako ng lakas ng loob, ay pinapunta ko sa apartment ko si Joel. Pero naandoon din si Chona dahil kailangan ko ng tulong niya. Pagdating ni Joel, ay agad kong sinabi sa kanya ang mga nalaman ko. Hindi naman itinanggi ni Joel na hindi pa talaga sila hiwalay ng asawa niya. Pero ayon sa kanya ay hindi na sila okay at balak na niya na makipaghiwalay dito. Isa raw ako sa dahilan kung bakit nais niyang maghiwalay sila ng misis niya. Ang iniisip lang daw niya ay ang mga anak nila. Baka raw hindi maging maganda ang epekto noon sa mga bata. Nakiusap pa si Joel sa akin. Napatawarin ko siya. Mahal na mahal daw niya ako at hindi niya kayang mawala ako sa buhay niya. Tigilan mo na ang kaibigan ko.
Ilang beses na siyang nasaktan dahil sa mga lalaking kagaya mo na manloloko. Humanap ka na lang ng ibang babae na maloloko mo. Galit na turan ni Chona kay Joel. Mahal na mahal ko talaga si Sin. Mali lang kami ng oras nang magkatagpo kami, ang sabi pa ni Joel. Nako, tigilan mo na si Sin sa mga kadramahan mo ha. Ang sabihin mo, manloloko ka lang talaga. Pinaniwala mo siya sa isang bagay na hindi naman totoo, sigaw ni Chona. Sinabi ko kay Joel, natapos na sa amin ang lahat at mag-focus na lang siya na ayusin ang sa kanila ng asawa niya. Sinabi ko yon kahit labag sa aking kalooban dahil ang totoo sa kabila ng panloloko niya sa akin ay mahal na mahal ko pa rin siya. Papa Dudut, wala nang nagawa. Ang pagmamakaawa ni Joel sa akin at nagpasalamat na rin ako na naroon si Chona dahil baka naging marupok ako sa oras na yon at baka pinatawad ko pa si Joel. Umiyak na umalis si Joel at talagang nadurog ang puso ko. Yon ang unang beses na nakita ko siyang umiyak at ang sakit-sakit pala na makitang lumuluha ang taong pinakamamahal mo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po sa mga viewers natin ay hindi pa nakasubscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror stories at ganon din ang Papa Dudut Family YouTube account. Ang link po niyan ay nasa homepage ng channel na ito. Mahigpit na sinabi sa akin ni Chona na kahit na anong gawin ni Joel na pakikipagbalikan sa akin ay wag akong papayag. Na makipagbalikan, itatakwil niya raw ako bilang kaibigan. Kapag nakipagbalikan pa ako kay Joel, hindi raw ang kagaya ni Joel ang nararapat sa akin dahil una pa lamang ay niloko na ako nito. Hindi raw ako dapat magsettle sa ganong klase ng relasyon kasi kabit ang kinakalabasan ko. Kung tatanggapin kong muli si Joel sa buhay ko, masakit man at mahirap, ay pinilit kong iwasan si Joel, Papa Dudut. Kahit pa araw-araw siyang nagte-text sa akin at nagtatry na tawagan ako. May mga pagkakataon pa nga na gusto ko lang sagutin ang tawag niya. Pero pinipigilan ko ang sarili ko. Bukod sa magagalit sa akin si Chona, alam ko rin na maling kausapin ko pa siya. Hanggang isang gabi. Nagulat ako nang magising ako dahil may kumakatok sa pinto ng apartment ko. Nang marinig ko ang boses ni Joel na tinatawag ako, ay sinabi ko sa kanya na umalis na siya dahil wala na siyang mapapala sa akin. Napansin ko din na lasing si Joel dahil sa boses niya. Pero lumambot ang puso ko nang sabihin ni Joel na meron siyang sugat sa ulo. Nag-alala ako ng sobra kaya binuksan ko na ang pinto at nagulat ako nang makita ko na dumudugo nga ang noo niya. Umabot ang dugo sa mukha at damit niya. Papa Dudut, tinulungan kong pumasok sa apartment ko ang lasing na si Joel at pinaupo ko pa siya. Ayon sa kanya ay nakuha niya ang sugat niya sa noo nang umakyat siya sa gate ng apartment ko at napasubsob siya na tumama daw sa matulis na bato ang noo niya. Naisip ko na hindi ko siya pwedeng pabayaan. Sa lagay na yon, lasing siya at may sugat pa. Nilinis ko ang sugat niya at nilagyan ng betadine hanggang sa huminto na ang pagdurugo. Pinaliguan ko rin siya kasi ang dumi niya at pinahiram ko muna siya ng malaking t-shirt at shorts ko. Hindi ko siya mapaalis dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanya, makonsensya pa ako kapag napahamak siya sa daan. Sign, patawarin mo ako.
kung hindi ako naging tapat sa iyo. Natatakot kasi ako na mawala ka sa akin. Pero isa lang ang sigurado ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. At ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. So, ang sabi ni Joel habang umiiyak. Joel, mali kasi ito Hindi tayo pwede. Asawa pa siya. At kapag tinanggap ko ulit siya, ay lalabas na kabit mo ako. Maging ako ay umiiyak na rin. Ang pagkakataon lang ang mali sa atin. Pero ang pagmamahalan natin ay hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako, Sin. At mali ka rin sa sinasabi mo. Nakabit kita. Dahil meron akong pagmamahal sa iyo. Kung parausan lang kita. Kung parausan lang ang tingin ko sa iyo, ay saka mo sabihin na kabit kita, paliwanag pa ni Joel. Nang hindi na ako magsalita, ay niyakap at hinalikan ako ni Joel. Hindi ko magawang magpumiglas dahil gusto ko rin yon. Gusto rin yon ng puso ko. Hinayaan ko na may mangyari sa amin ni Joel ng gabing iyon. Papa Dudut, kasabay noon ay muling pagtanggap ng puso ko sa kanya. Kinabukasan ng umaga ay nagising na lamang ako na nasa tabi ko pa rin si Joel. Nang magising siya ay tinanong niya ako kung kami na ba ulit. At sinabi kong oo, doon ko na-realize na mali ang pinapasok ko si Joel sa apartment ko ng nakaraang gabi. Dapat ay tiniis ko na lamang siya. Dahil kasi sa ginawa kong iyon ay tinalo ng puso ko ang aking utak. Mas nanaig na sa akin ang kagustuhan kong makasama si Joel. Kahit alam kong maling-mali yun. Paano pala si Chona? Sigurado ako na magagalit siya kapag nalaman niya na tayo na ulit. Ang sabi ni Joel habang nag-aalmusal kami. Hindi ko na muna sasabihin sa kanya. Pero Joel, ano ba talaga ang plano mo para sa atin? Ganito na ba tayo sa panghabang buhay? Magtatago? Tanong ko. Siyempre hindi. Gagawin ko ang tama. Ang lahat para sa ating dalawa. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob para hiwalayan ng asawa ko. Kaya wala kang dapat na ipag-alala. Ang gusto ko lang na hingin sa iyo ay ang tiwala at pangunawa mo, Sin. Madamdaming pahayag pa ni Joel. Sa pagkakataon na iyon ay napaikot ako ng matatamis na salita ni Joel. Papa Dudut, aaminin ko na hindi ako nag-iisip ng tama at pinakinggan ko ang sinasabi ng puso ko. Kahit alam kong mali yon, sabihin man ni Joel na hindi niya ako kabit kasi mahal niya ako. Ay ganun pa rin yon, masakit man at tanggapin, ay kabit talaga ako, ang sabi ni Joel. Ay nais niyang bumawi sa akin. Sa lahat ng sakit na ibinigay niya sa akin, gusto niya akong makasama ng mas madalas. Kaya nagdala siya ng mga damit niya sa apartment ko para kapag mag-overnight siya roon, ay meron siyang masusuot na damit. Napansin ko na puro bago ang damit na dinala niya. At dahil siguro yon, sa ayaw niyang mapansin ng asawa niya na nawawala ang iba niyang mga damit. Hindi ko rin muna sinabi kay Chona na nagkabalikan na kami ni Joel. Ayokong magalit ang kaibigan ko sa akin dahil sa maling desisyon ko na yon. Kinukulit ka pa rin ba hanggang ngayon ni Joel? Tanong ni Chona sa akin. Nang magkita kami sa labas. Hindi na, matagal na siyang tumigil sa pag-contact sa akin. Wala na siyang mapapala sa akin kasi natauhan na ako pag sisinungaling ko. Very good ka dyan, Sin. Huwag kang papayag na maging isang kabit. Maawa ka sa mga anak ni Joel. Saka for sure, kaya tumigil na yun sa'yo. Ay nakahanap na siya ng bagong babae na lolokohin. Ang mga ganong klase ng lalaki ay wala ng pag-asa
na magbago pa. Kaya paulit-ulit na gagawin nila ang mga maling ginagawa nila, ang sabi pa ni Chona. Sobrang nakonsensya ako sa ginawa kong pagsisinungaling sa kaibigan ko, Papa Dudut. Hindi ko kasi talaga kayang sabihin sa kanya ang katotohanan na pinabalik ko si Joel sa buhay ko dahil magagalit siya sa akin at baka totohanin niya ang sinasabi niyang itatakwil niya ako bilang kaibigan. Alam ko naman, Papa Dudut, na ang kapakanan ko ang iniisip ni Chona, kaya ayaw niya na balikan ko si Joel. Pero sa time na yon ay wala akong ibang sinusunod kundi ang puso ko at umaasa pa ako na magiging tama rin ang lahat para sa aming dalawa ni Joel. Sa paglipas ng mga araw ay naramdaman ko na ang pagiging kabit ko. Kapag nag-text si Joel sa akin na nasa bahay na siya, ay alam ko na kaagad ang dapat kong gawin. Hindi na muna ako magte-text at tatawag sa kanya kasi baka mahuli kami ng asawa niya. Tuwing weekend lang kami nagkikita dahil yun lang ang araw na pwede si Joel. Saturday to be exact. Kasi family day nila ang Sunday. Kapag nagkikita naman kami sa labas, ay pinipili namin yung malayo sa bahay ni Joel at yung sigurado kami na walang makakakilala sa kanya. Tapos kapag may date namin at nagkataon na meron silang lakad ng misis niya, ay nagtitiis na lamang ako na wag siyang makasama. Alam ko na hindi ako ang magiging first choice ni Joel. Pagdating sa mga ganong pagkakataon, may mga pagkakataon din na habang magkasama kami ni Joel ay biglang tatawag ang asawa niya para pauwiin siya para hindi magkaroon ng pagdududa. Ang asawa niya ay umuuwi na lamang si Joel. Talagang grabe ang pag-iingat na ginagawa namin sa panahon na yon. Papa Dudut, umabot na ng 1 taon ang pagiging kabit ko at nasanay na ako sa ganong klase ng setup. Pero nag-aasam pa rin ako na balang araw ay hihiwalayan na ni Joel ang kanyang asawa. Hindi ko na rin kinulit pa si Joel tungkol sa bagay na yon, Papa Dudut. Inisip ko na lang na sadyang mahirap para kay Joel ang makipaghiwalay sa asawa niya dahil meron silang mga anak. Nagpapasalamat na lamang ako na kahit papaano ay binibigyan niya ako ng oras at talagang bumabawi siya kapag magkasama kaming dalawa. Isang araw, Papa Dudut, magkasama kami ni Joel sa apartment ko at nakaiga lamang kami sa kama ko nang biglang tumawag ang asawa niya. Kapag ganon ay alam ko na ang gagawin ko. Tatahimik lamang ako hanggang matapos ang pag-uusap nila. Bago matapos ang pag-uusap nila ng misis niya, ay nag-I love you too si Joel at nasaktan ako. Pauwi na ako sa bahay pero ang sabi ko ay hindi pa pwede dahil may kausap akong client. Saka gusto pa kitang makasama, malambing na sabi ni Joel. Sabay yakap sa akin, hindi ako nagsalita at nanatili akong tahimik. O bakit wala kang imik? May problema ka ba? Tanong pa ni Joel. Wala, nag-I love you too ka kasi sa asawa mo. Medyo nasaktan ako pag-amin ko. Wala akong choice kundi sabihin yon sa kanya kasi baka magduda siya. Saka alam mo naman na walang feelings yon. Hindi ba ikaw lang ang mahal ko, sign? Turan pa ni Joel. Sana talaga'y maging okay na ang sitwasyon natin. Sana'y magkaroon ka na ng lakas ng loob na sabihin sa asawa mo ang tungkol sa ating dalawa. Ayokong habang buhay tayo nagtatago, Joel. Malungkot kong sabi. Promise, hindi tayo habang buhay na ganito. Darating ang panahon na maipagmamalaki na natin kung ano ang meron tayo, ang sabi pa ni Joel. Sana nga, Joel.
Sana ay tuparin mo ang pangako mo na yan, ang wika ko. Tutuparin ko, Sin. Kaunting tiis na lang at darating din tayo sa bagay na yan. Gusto ko lang ay unti-unti ang lahat dahil alam ko na masasaktan ko ang aking asawa. Pero wag mong kakalimutan na kahit umuwi pa rin ako sa kanya, ay ikaw talaga ang totoong laman ng aking puso. Pahayag pa ni Joel. Sa sinabi niyang yon ay gumaan kahit papaano ang pakiramdam ko. Mabulaklak kasi ang dila ni Joel, Papa Dudut. Alam niya ang dapat niyang sabihin sa lahat ng sitwasyon para mawala ang pag-aalala ko at maniwala sa kanya na mahal niya ako. Nagagawa niya akong paikutin at magsettle sa sitwasyon na ganon. Kasi magaling siyang magsalita, Papa Dudut. Ngunit kapag mag-isa ako, ay doon ko naiisip ang lahat ng posibleng mangyari, Papa Dudut. Natatakot ako na baka dumating ang oras na malaman ng asawa ni Joel ang tungkol sa akin. Natatakot ako sa pwede niyang gawin sa akin. Siguro ay sasaktan niya ako at ipapahiya sa napakaraming tao. Marami na rin kasi akong nakikitang post sa Facebook, yung pinopost ng legal wife, ang kabit ng asawa nila. Nababasa ko ang mga masasakit na salita na comment ng mga tao sa kabit at hindi ko rin naman masisisi ang isang misis kung mag-post sila ng ganon. Dahil sa galit at nasasaktan sila. Aware din ako na maaring dumating ang oras na mangyari yon sa akin, Papa Dudut. Pero talagang wala akong ibang nasa isip kundi ang pagmamahal ko kay Joel at kung paano niya ako itrato kapag magkasama kami. Iniisip ko na lamang na kapag magkasama kami, wala akong kahati sa kanya at ako lang ang babae sa buhay niya. Mas kung mabuhay sa ilusyon kesa sa masakit na katotohanan. Alam ko na marami sa mga nakikinig ngayon ang may masasabi ng masasakit na salita sa akin at tanggap ko yon, Papa Dudut. Naiintindihan ko, alam kong mali ang pagiging isang kabit at walang tamang dahilan para ma-justify ko ito. Sadyang sa panahon na yon ay sobrang tanga at bulag lamang ako sa pag-ibig. Naroon pa rin kasi ang takot ko na maiwan ng lalaking mahal ko. Kaya nagtitiis ako sa isang relasyong mali. Hinayaan ko na lumipas ang ilang buwan na isa akong kabit. Masaya naman ako kapag kasama ko si Joel at nararamdaman ko na ako ang mahal niya. Kapag magkasama kasi kami ay wala kaming ibang iniisip kundi ang isa't isa na para bang wala kaming kasalanang ginagawa. Totoo nga na nakakabulag ang pag-ibig dahil kahit alam mong mali ang isang bagay, ay iisipin mo na lamang na yon ay tama. Wala ka nang pakialam. Kahit meron kang ibang taong tinatapakan at nasasaktan, talagang susundin mo na lamang ang sinasabi ng puso mo. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang link po ay matatagpuan sa homepage ng channel na ito. Ito sa ating pagpapatuloy. Sabi nga, walang baho na hindi sumisingaw. Kahit na anong tago mo rito ay pilit itong aalingasaw at maaamoy ng iba. Kagaya ng isang sikreto na kahit na anong tago mo ay malalaman at malalaman pa rin. Isang umaga, nasurpresa ako nang pumunta si Chona sa apartment ko. Aniya, wala siyang pasok sa trabaho at gusto niyang tumambay doon. Papunta sana si Joel sa apartment ko sa araw na yon. Kaya agad ko siyang tinext at sinabi ko na wag na muna siyang tumuloy.
Dahil naroon si Chona, sasabihin ko na lang sa kanya kapag umalis na ang kaibigan ko. Ang akala ko ay sandali lang si Chona, pero inabot na siya ng lunch sa apartment ko. Kaya nagluto na ako ng ulam naming dalawa. Hindi na niya naitanong si Joel sa akin. Kaya naisip ko na inakala niya talaga na tapos na ang lahat sa amin ni Joel. Habang kumakain kami ni Chona, ay nag-request siya sa akin na bumili ako ng soft drinks. Pinagbigyan ko si Chona at lumabas muna akong sandali. Pagbalik ko sa apartment ay nagtaka ako kasi wala na sa dining table ang kaibigan ko. Kinabahan ako. Nagpunta ako sa kwarto at doon ko nakita si Chona. Binuksan niya ang cabinet ko at nakita niya roon ang mga damit ni Joel. Ang akala ko ba, tinigilan mo na si Joel, Sin? Ito? Bakit may mga damit ng lalaki dito? Disappointment na tanong ni Chona. Anong Joel? Hindi kay Joel yan. May bago akong jowa. Sa jowa ko yan. Sabi ko sabay tawa. Pwede ba? Huwag kang magsinungaling sa akin. Tama palang kutob ko. Kaya palagi kang hindi sumasama sa akin. Ay nagkikita pa rin kayo ni Joel na yun. Hindi ka ba talaga nag-iisip? Galit na tura ni Chona. Sa pagkakataon na yon, ay alam kong wala na akong pwedeng itago sa kaibigan ko. Papa Dudut, useless kung magsisinungaling pa ako dahil malakas talaga ang kutob niya. Akala ko kasi ay kaya kong wala si Joel sa buhay ko. Pero hindi pala, Chona. Nangako siya sa akin. Hihiwalayan na niya ang asawa niya para sa akin. Ang sabi ko kay Chona. At talagang natutuwa ka. Nahihiwalayan niya ang asawa niya para sa iyo, ha? Wow. Kabit na talaga ang style mo ngayon. Parang hindi na kita kilala, Sin. Ayusin mo nga yung desisyon mo sa buhay. Layuan mo na si Joel bago ka pa magsisi. Ang sabi pa ni Chona. Sorry. Pero hindi ko na siya kayang layuan. Mahal na mahal ko na siya, Chona. Hindi ko siya kayang mawala sa akin. Kahit pakabit lang ako, umiiyak kong sabi sa kanya. Okay? Kung yan ang gusto mong mangyari sa buhay mo, digo ka lang. Hindi ako makikialam sa'yo. Pero natatandaan mo naman siguro ang sinabi ko dati, hindi ba? Kapag pinush mo pa ang relasyon mo kay Joel, ay itatakwil kita. At seryoso ako sa mga sinabi kong yon. Kaya nga simula ngayon ay hindi na tayo magkaibigan, Sin. Ayokong magkaroon ng kaibigang kabit na kinukonsente ang paninira ng pamilya ng isang lalaki. Nakakadiri ka ang galit na sabi ni Chona. At umalis na siya sa apartment ko. Nasaktan ako. Sa pagtatapos ng pagkakaibigan namin ni Chona, matagal ko siyang nakasama. Marami na kaming pinagdaanan. At ang maling desisyon ko lang pala sa pag-ibig ang maghihiwalay sa aming dalawa. Hindi ko na hinabol pa si Chona dahil alam kong sobra siyang galit sa akin. Alam ko rin na gusto niyang mapabuti ang buhay ko. Kaya ayaw niya kay Joel para sa akin. Pero mahal na mahal ko talaga si Joel. Papa Dudut. Kaya kinailangan kong isakripisyo ang pagkakaibigan namin ni Chona para lang hindi mawala si Joel sa akin. Malungkot kong ikinuwento kay Joel ang nangyari sa amin ni Chona. At ang sabi niya ay mas mabuti raw na nalaman na ni Chona para wala na akong kinakatakutan. At least daw ay hindi ko na kailangan pang magsinungaling sa kaibigan ko. Pero kung inaakala ni Joel na wala na akong kinakatakutan, ay nagkakamali siya. Hindi niya yata alam na natatakot pa rin ako kapag nalaman ng asawa niya ang tungkol sa aming dalawa. Nagpatuloy pa ng ilang buwan ang relasyon namin ni Joel habang si Chona ay hindi na talaga ako kinakausap pa. Nung una ay sinisikap ko pang ayusin ang sa amin ni Chona.
pero hindi na niya talaga ako pinapansin. Hanggang sa binlock na niya yata ang number ko kasi hindi ko na siya matawagan pa. Maging sa mga social media account niya ay blinlock na rin niya ako. Kaya tinanggap ko na lamang na hanggang doon na lamang talaga ang pagkakaibigan naming dalawa at kasalanan ko. Kung bakit humantong kami sa ganon, dahil hindi ko sinunod ang kaibigan ko na ang iniisip ay ang aking ikabubuti. Malaking kawalan si Chona sa akin, Papa Dudut. Siya kasi ang nag-iisa kong kaibigan, kaya nawalan ako ng taong matatakbuhan ko kapag meron akong problema o kaya ay gusto kong umiyak. Wala nang kaibigan. Nahanda akong pagsalitaan kahit masasakit kapag nakikita niya na mali na ang ginagawa ko. Ganun pa man ay pinilit ko na lamang na maging masaya. Na si Joel lang ang taong meron ako. Pero sa time na iyon ay unti-unti nang hindi pumapabor ang pagkakataon sa akin. Nasa trabaho ako at nakabreak. Nang may isang unknown number ang tumawag sa akin. Ang unang pumasok sa isipan ko ay baka si Joel yon at nagpalit lamang siya ng number o kaya ay si Chona na handa nang makipagbati sa akin. Kaya agad ko namang sinagot ang tumatawag. Hello, sino to? Tanong ko. Ikaw ba si Sin? Tanong ng isang babae na hindi ko kilala ang boses. Yes ma'am, ako nga po. Bakit po? Magalang kong tanong. Layuan mo ang asawa ko. Alam ko na ikaw ang kabit ni Joel, sabi ng babae. At ramdam ko na galit ang boses niya nang malaman ko na asawa pala ni Joel ang tumawag. Ay agad kong pinutol ang tawag at pinatay ang cellphone ko. Takot na takot ako kasi nalaman na ng asawa ni Joel na ako ang kabit ng asawa niya. Hindi na tuloy ako nakapag-concentrate sa pagtatrabaho. After ko ng trabaho ay hindi rin muna ako umuwi sa bahay dahil magkikita kami ni Joel. Inaya niya kasi akong kumain sa labas. Nang magkita kami ay hindi na ako nag-alinlangan na ipaalam sa kanya na tinawagan ako ng asawa niya. Joel, natatakot ako sa pwede niyang gawin. Bakit kasi hindi mo pa sabihin sa kanya ang tungkol sa atin? Hihiwalayan mo na siya at ako ang pinipili mo. Pigil ang luha na sabi ko kay Joel. Sandali, hindi ako makapag-isip ng maayos. Paano niya nalaman ang lahat? Tanong pa ni Joel. Malay ko, importante ba yun? Hindi ba dapat ay alam mo naman ang gagawin kapag dumating na ang araw na malalaman na niya ang lahat? Tugon ko. Sa mga sinabi at naging reaksyon ni Joel ay doon ko na-realize na hindi niya pinaghandaan ang sitwasyon na yon. Parang ang iniisip lamang niya ay hindi kami mahuhuli. Nag-expect din ako na mas lalo niya akong ipaglalaban. Pero ang sabi niya ay wag muna kaming magkita hanggang hindi humuhupa ang asawa niya. Kakausapin daw niya ito at kukunin ulit ang tiwala nito. Kapag kalmado na raw ang misis niya ay saka kami magkikitang muli. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Joel. Ang buong akala ko ay sasabihin din niya sa asawa niya ang lahat. Yun na sana ang pagkakataon na aamin siya sa asawa niya kung sino ako sa buhay niya. Pero hindi niya yon ginawa at talagang kukuhanin niya ulit ang tiwala nito para makapagloko ulit siya. Sa nangyari, parang napagtanto ko na baka hindi talaga ako mahal ni Joel. Baka nga parausan lamang niya ako dahil naibibigay ko palagi ang pangangailangan niya bilang isang lalaki. Pagka-uwi ko sa apartment ko ay isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Walang iba kung hindi ang asawa ni Joel
Inasahan ko na aawayin niya ako, pero mahinahon niya akong kinausap. Huwag ka nang magtaka kung paano ko nalaman at kung saan ka nakatira, Sin. At huwag kang mag-alala kasi wala ako rito para makipagbardagulan sa iyo. Nandito ako para kausapin ka ng babae sa babae. Layuan mo ang asawa ko. Ngayon mo lang ako makakausap ng maayos. Dahil kapag hindi mo ginawa ang gusto ko, ay ibang version ko na ang kasunod na makakaharap mo. Sabi ng asawa ni Joel. Naiintindihan kita. Pero ang sabi ni Joel ay hindi ka na niya mahal. Hihiwalayan ka na raw niya para sa akin. Kasi ako ang mahal niya. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng kapal ng mukha para masabi yon, Papa Dudut. At talagang naniniwala ka sa mga sinabi sa iyo ni Joel. For your information, hindi ikaw ang unang kabit ni Joel. Pangatlo ka na. Kaya mag-isip-isip ka kung dapat mo bang paniwalaan ang sinasabi sa iyo ng asawa ko. Isa pa, kung mahal niya talaga ikaw, ay dapat dati pa niya akong hiniwalayan. Kaya umaasa ako na titigilan mo na ang asawa ko. Bata ka pa, Sin. Huwag mong hayaan na gawin kang parausan at kabit ng isang lalaki na pamilyado na, ang sabi ng asawa ni Joel. At pagkatapos noon ay umalis na siya. Dahil sa pag-uusap namin ng asawa ni Joel ay napagtanto ko kung gaano ako kasamang babae, Papa Dudut. Sa pagkakataon na iyon ay naisip ko na dapat ko nang gawin ang matagal ko nang dapat ginawa. Tinawagan ko si Joel at sinabi sa kanya na tinatapos ko na ang lahat sa amin. Sinabi ko sa kanya na tigilan na niya ako ang pagiging babaero niya at ayusin niya ang pamilya niya. Nagulat ako kasi hindi siya nagmakaawa na wag ko siyang iwanan. Kagaya noong una, siguro'y ganon siya kapag nahuhuli na ng asawa. Nasaktan din naman ako sa desisyon kong tapusin na ang sa amin ni Joel. Papa Dudut, gabi-gabi akong umiiyak at alam ko na kailangan ko nang makakausap. Kaya kahit alam kong galit si Chona sa akin, ay naglakas loob ako. Napuntahan siya sa bahay nila. Hinarap naman niya ako at humingi ako ng tawad sa kanya kasi hindi ko siya pinakinggan dati. Sinabi ko rin sa kanya ang lahat ng mga nangyari. Okay na yon. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay natauhan ka na sa wakas. At sana kung sakali nakausapin ka ulit ng hayop na Joel na iyon, ay huwag ka nang maging marupok, ha? May lalaking nakalaan sa iyo. Isang lalaki na walang sabit at mamahalin ka ng totoo, ang sabi pa ni Chona. Salamat, Chona, pero ang sakit-sakit lang kasi akala ko ay ipaglalaban niya ako. Umiiyak kong sabi. Patunay lang yan na hindi ka niya mahal. Pasalamat ka at hindi ka sinabunutan ng asawa ni Joel. Kasi kung gagawin niya yon, ay deserve mo naman talagang masabunutan. Pabiro pang sabi ni Chona. Simula noon ay hindi na talaga nagparamdam sa akin si Joel. Ako naman ay namimiss ko pa rin si Joel. Pero hanggang doon na lamang yon, Papa Dudut. Ayoko nang makita at makausap siya. Tama si Chona. May tamang lalaking nakalaan para sa akin. At naniniwala ako na darating siya. Kapag handa na muli na magmahal ang aking puso, alam ko na hindi pa huli ang lahat para itama ang pagkakamaling nagawa ko sa Pasko at gagawin ko ang lahat para hindi na ako mapunta muli. Sa ganong sitwasyon, ipinapangako ko sa aking sarili na hindi ko hahayaan ang kahit na sinong lalaki na gamitin ako para sa pansarili nitong interes. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Alam ko na marami ang magagalit sa akin ng mga listeners.
Pero gaya ng sinasabi ko kanina, ay naintindihan ko naman sila. Maraming salamat po at sana po ay patuloy ka pang i-bless ng ating Panginoong Diyos. Lubos na gumagalang, Cynthia, tayo ay tao. Meron tayong emosyon na kung minsan ay nagiging kalaban natin. Lahat tayo ay hindi perpekto. Kaya nakakagawa tayo ng pagkakasala. Lalo na kapag madalas ay puso ang ating pinakikinggan. Ngunit hindi lamang puso ang meron tayo. Meron din tayong utak. Kaya meron tayong kakayahan na mag-isip. Kung ang gagawin ba natin ay tama o mali. Hindi masamang umibig. Pero umibig tayo ng tama. Magmahal tayo ng walang tinatapakang ibang tao at walang pamilyang sinisira. Huwag nating hahayaan na maging instrumento tayo sa panloloko ng isang tao sa iba. Dahil kung maghihintay lamang tayo, ay darating pa rin ang tamang tao para sa iyo. Yung hindi mo na kailangang makihati at magkamali pa. At para naman sa mga taong manloloko, tandaan ninyo na lahat ng ginagawa ninyo ay may kapalit. Maaring masaya ka sa ginagawa mong panloloko, pero darating ang panahon na sisingilin ka ng pagkakataon. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya.